Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Oh, alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Huwebes, seguridad sa Iloilo International Airport mas ginpahugot matapos ang insidente nga may pasahero nga nakasulod nga may dala nga kutsilyo. Lalaki nga pasahero nagamok sa pre-departure area sang Iloilo International Airport. Pilason sang gintiro sang pulis. Overloading sa mga pasahero sa sulod sang modernized PUJ sa Bacolod City, nakuhaan sang video. Lalaki nga nagabaligya sang pusil, arestado sa entrapment operation sang CIDG sa Dumangas, Iloilo. Lalaki nga grade 6 student na lumos matapos naligo sa suba sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Kaghugot ng seguridad, ipatuman sang kapulisan sa fiesta sang Nuestra Señora de la Candelaria sa Pebrero 2. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas, kag Negros Occidental, malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, 54 anyos nga lalaki nag-amok sa pre-departure area sang Iloilo International Airport. Suspect pilason sang gintiro sang pulis. Kaap Iloilo mas ginpahugot na ang seguridad sa airport. Si Kim Salinas nakatutok. Makit-an sa sining nga video ang lalaki nga nakaitom nga may bit-bit nga kutsilyo. Ginagas kag daw ginhangkat sini ang mga pulis. Matiyon-tiyon nabatian ang isa ka lupok sang pusil. Ang mga tao sa palibot nagkinaran-karan. Sa separado nga video, makit-an na ang pag-aresto sa lalaki. Ang video ang kuha sa pre-departure area sa Iloilo International Airport sa Cabatuan, Iloilo, pasado las 4 sang hapon kahapon. Sa investigasyon sang Iloilo Police Provincial Office, na-detect na kadaan ang patalom sang suspect sang ginpaagi sa x-ray machine ang iyabag. Sang ipainalo mini sa security inspection, nagpamaliba dini. Ginkuha ang iyabag kag nagpalagyo sa screening area. Ginkuha sini ang iya patalom. He was instructed to peacefully give the said bladed weapon. But itong suspect natin, naglakad palayo papunta sa mga passengers. Nung i-attempt na kunin ng ating kapulisan, inundayan na itong pulis natin several times, prompting the aviation police to draw his firearm and shot once yung kanyang shoulder. Gilayon kindala ang suspect sa ospital kagyara na sa estable ang kondisyon. Hindi pa matumod ang rason sang pag-amok sini, bangod wala ini nagakooperar sa kapulisan. Antes ang pag-amok sang suspect, natalopang na nga daan sa isa sa mga pasahero nga daw nagasala ang suspect. Sa dalong pa lang, sa check-in pa lang, damo na siya mga gakasala, pahinga tao kay amo na anxious na parik-parik sa lokad to pakaresa sa ibang nga mga pila. Ang lalaki, ang ginkilala kay Roland Lanyohan, 54 anyos, tumandok sang Sagay Camiguin sa Mindanao, apang sa Cebu City na ini nagapuyo, kag nagaobra bilang security guard. Sa panaysayon sang iautod sa Sagay Police, kaaginabunan ng suspect sa Cagayan de Oro. Wala man kuno sang problema sa paminsaro ng suspect. Since that time, sir, is nagdadala na daw ito ng kwanser pang depensa ng sarili niya, yung kutsilyo. Nag-usap-usap sila ng kapatid niya po, sir, is na-transfer na po daw siya sa Iloilo. Bangod sa insidente, mas ginpahugot sang Civil Aviation Authority of the Philippines ang seguridad sa Iloilo Airport. Oktubre 2025, sang ginmando ni DOTR Secretary Giovanni Lopez nga kakason ang initial screening sa mga airports sa Pilipinas. Apang bangod sang natabo, tunan sang Kaap Iloilo ang pagbalik sang initial screening sa main entrance ng airport. We will have meet and try to evaluate mga risk assessment again and for whatever is good kung anong mga recommendations nga matabo.
we will make sure nga hindi na maliwat. Samtang, wala naman ginhingadlan sa kapulisan ang pulis nga nagtiro sa suspect. Apang pag-aimbestigaran man ang pagpiniro sini sa tuwa sa madamo nga tao sa palibot. Ginapasurrender sa pulis ang service firearm kag ipaidalo ini sa ballistic examination. Magkakaroon ng moto proprio ang ating Internal Affairs Service. So, it's not me to determine if may na-violate yung pulis natin. Upod kay Hans Desierto, Kim Salinas. 1 Western Visayas. 32 anyos nga lalaki arestado sa ginaligar pagbaligya sang armas lotang sa Dumangas, Iloilo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Wala makaluwa sa mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group Iloilo Provincial Field Unit. Ang 32 anyos nga si alias Dodong tumandok sang Gimbal, Iloilo sa buy-bust operation kaangot sa ginaligar pagbaligya sinisang pusil. Ang transaksyon ang ginpatigayon sa Barangay Dakutan, Dumangas kagabi. Nakuha sa subject ang isa ka 45 caliber pistol nga ginabaligya sini sa balor nga 25,000 pesos. Actual may budol money kami kag mark money. Actual kag sa dito mismo sa area nga pagbakal. Dito man namon gin-apprehend. Madugay man nga gintransaksyon sa mga operatiba si Dodong. Base sa pagpangusisa sang kapulisan, panalagsahon lang ini kung magbaligya sang pusil. Apang nagasaylo-saylo ini sang lugar. Ang pusil nga nakuha sa yang may serial number, gani ginasikyar kung ini ang nakarehistro. Iyan i-forward pa rin naman sa Civil Security Group for firearms verification. Yara sa detention facilities ang CIDG IPFU ang suspect kag nagapangatubang sa reklamo nga paglapas sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Wala ini naghatag sang pahayag kaangot sa iya aktibidad. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo nga salamat. Overloaded nga modernized PUJ sa Bacolod City nakuhaan sang video sang isa sa mga pasahero. Konduktor kay driver sinigin patawag na sa LTO NIR. Nakatutok Aileen Pedreso. Tama na. Ini ang sitwasyon sa mga pasahero sa isa ka modernized PUJ sa Bacolod City. Daw mga sardinas na nga nagatindog pero mabatian pa ang pagtawag sa mga pasahero sang passenger assistant officer. Isa sa mga pasahero nagreklamo. Driver, hindi na magdugang. Naog na mo, ma'am. Ibuslatap zero. Ay, hindi! Mabayad kami! Kuha ang video sa mismo pasahero nga nakabai sang PAW. Suno kay Nida. May ruta nga Barangay Alhis Central Market ang PUJ. Nagreklamo na kuno inis ang nakita nga wala sang labot ang konduktor apisar tuma na kagutok. Daw sa atras abanti na. Di kung mag-atras ang jeep, nag-syagit ang mga ginasaway ko gani. Nagpasaka pagin siya liwat. Sa pagpasaka siya liwat, ginsaway ko na siya. Nainit lang gid kuya ma'am. Sa kaduha nga pasaka, puno na. Dapat na-arrange niya na to. Nakalabot sa talatapan sang LTO NIR ang video. Ginpapanaugan na sang show cause order ang operator sang modernized PUJ. Ginpangayuan man sang pathag ang konduktor. Nakita natin una nga initial violation, reckless driving, overloading o con excess passenger. Ang mga konduktor, kung gusto nila hindi pasakyan ang mga pasahero dahil tungkol ka sobra na ini sa allowed number of passengers ang pwede nila na maubra. Sa driver, balaan sa driver ang responsibilidad niya might lead to an accident. So, posibleng madisigasya. Ginhatagan sila sang lima kaadlaw para makapaathag. Magadepende sa resulta sang investigasyon kung anong posible penalidad sa mga inisunod sa LTO NIR. Nagpasalig man ang LGU nga mabulig sa LTO NIR sa investigasyon kag sa monitoring sa mga units agud hindi na masulit ang insidente. It's a wake-up call for us in the government to intensify in the enforcement ng existing laws. We do understand nga kada driver do yan damo nga pasahero nga mapuno ang ilang mga salakyan, but if it puts the situation of the passengers in danger, the government should do something about it. Nagpadulong ang news team sa talatapan sang operator apang wala sang nagatubang sa amon. Aileen Pedreso. 1 Western Visayas.
Mga kapuso, pagpatuman sang checkpoints, pedestrian screening areas, kag dugang nga police deployment ipatuman sa Pebrero 1 tubtob 2 kadungan sang kapiyastahan sa Nuestra Señora de la Candelaria. Si John Sala nakatutok live sa Haro Plaza. John? Jerd, preparado na ang Iloilo City Police Office sagod nga masiguro ang kaninong kagkatawhay sa Haro Fiesta 2026. Preparado na ang security plan sa Iloilo City Police Office nga magatutok hindi lang sa palibot sang Haro Plaza kag Haro Cathedral, kundi pati sa mga mayor nga dalanon sa Haro. Magapatuman sang checkpoint sa mga boundaries ng distrito. Sa entrance area sang Haro Cathedral, magapahamtang sa mga pedestrian screening area sa kapulisan sa din ginabawal ang mga bladed weapons, pusin, lighters, sigarilyo kag iban pang mga kontrabando. I-implement nga po naton ang aton nga mga city ordinance kag ginapahanumduman naton ang publiko nga hindi na magdala sa mga pointed objects, sa mga ginabawal nga makahatag huol sa ilayang pagtambong. Iloilo City Police Station 3 kag 9 na magatutok sa seguridad sa lugar kag may 100 additional augmentation naman gikan sa Police Regional Office 6. Nagabisong Iloilo City Traffic and Transportation Management Office sa mga motorista nga sugod Sabado maeksperiensyahan ng mas mabungkad nga dalagan sa trapiko. Sa Domingo, Pebrero 1 may ipatuman nga road closure sa Haro Plaza, samtang sa Lunes, Pebrero 2 may full implementation na sang road closure sa pila ka mga mayor nga dalanon sa distrito sang Haro. Halin alas 3 ang kaagahon tubtob alas 9 sang gabi. Apektado mga motorista halin sa Tabuk-Suba area. La Paz area pasulod sa Commission Civil. Mandurriao pasulod sa Halandono Street, kag Ungka Terminal pasulod sa Haro Plaza area. Kinanglan naton obrahon parang mangin matayo yon ang aton nga mga aktibidades concerning sa aton nga Haro Fiesta. Kagabi gitsugura na plaza ng mga kiosk sa palibot sang Haro Plaza. Kada tuig nagapwesto din si Ermalin sa iya ukay-ukay business. Nagalaw mini nga mangin maayong iya kita sa mga tuig. Dako gini nga bulig samon kay nakapesto kami di. Hay makabulig-bulig ni samon bisang gagmay kami nga negosyante. Jerd, abiso sang ICPO sa mga deboto nga magatambong sa mga scheduled masses sa Haro Cathedral nga bangod expected nga dugukan ina sa mga deboto nga likawan na lang ang pagsuksok sa mga malahalon nga alahas kag pagdala sa mga valuable items agod nga malikawan nga makawatan. Jerd? Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso John Sala. Sa iban pang balita, dako ang papel sa mga community defense centers sa sosyedad. Magluwas sa paghanda sa mga reservists sa tion nga kinahanglanon ng serbisyo sang mga ini para sa pungsod. Sila man ang nagaporma sa mga estudyante sa idalom sang Reserve Officers Training Corps. Diri sa Iloilo ang 604 CDC ang pirmi handa ang magbulig sa tion sang emerhensya kag kalamidad. Aktibo man sila sa mga civic activities. Handa na gid magbulig ang 604 CDC sa blood donation drive sa GMA Regional TV Bloodletting Day bilang isa sa mga partner. Bangon nakita ang importansya sa pagdonar sang dugo ginabulubanta 300 ka personnel kag mga kadete sa idalom sang 604 CDC ang magapasakop. Nagapang-agdaman ang direktor sang 64 CDC sa iban pa nga magdonar man sang dugo. Ang GMA Regional TV Bloodletting Day ang ipatigayon sa fountain area sang Robinson's Place, Iloilo sa Pebrero 6. Subong man sa second floor, north wing sang SMCT Bacolod. Magasugod ang aktibidad alas 9 sa aga. Konting tulong lang ito para sa ating mga kababayan, but it will serve a lot kasi makakatulong sa nangangailangan ng dugo at natutulungan din natin yung ating katawan. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Sa isa nyo sa lalaki patay matapos makabunggo sa naberyang truck sa Dumangas, Iloilo. Samtang mga kapuso rider patay man sang makabunggo sa nakapark nga truck sa La Carlota City. Nakatutok Julius Bilacaol. Wala na sang kabuhay sa magabot sa ospital sa Dumangas ang 46 anyos nga rider nga ginkilala kay alias Romy pasado alas 9 kagabi. Samtang pauli ini sa barangay Balabag sa amuman nga Banwa, nagikan sa wala pa madeterminar nga lugar.
ina nakabunggo sa truck nga nakapark tungod na aberya sa isa ka lane sang dalan sa barangay Sulangan. Ang rider ang nag-angkon sa mga samad sa nagkalain-lain nga bahin sang Ilawas. Base sa investigasyon sa Dumangas Police, ginapatihan nga yara sa impluensya sa makahulubong nga ilimnon ng rider sang naaksidente. Wala naging kustudiya sang Dumangas Police ang truck driver nga ginkilala kay alias Precioso, 53 anyos sang Kabatuan, Iloilo. Bangod may inisyal ng istoryahanay sa tunga sang tagiya sang truck kag mga himata sang rider para sa areglo. Nagdalagan niya ang ating driver sa motorsiklo kag do ara sa impluwensya sa makahulubong itim nun. Gulpi lang nagbunggo sa likod sang truck. Ginbawian sang kabuhi ang 48 anyos nga rider nga si alias Jojo matapos makabunggo sa nagapundo nga truck nga may karga nga tubo sa barangay RSB La Carlota City. Suno sa kapulisan, padulong sa proper sang La Carlota City ang motorsiklo apang posible wala sini natalupangdan nga may nagapundo nga truck. Nagtabog ang biktima kag nakalampos ang ulo sini sa sementado nga dalan nga gintunaan sang iya kamatayon. Aking biktima, allegedly, parang nakainom yata so na-mistook siya. Hindi niya naman siya talaga siguro nakita because medyo may katidiman din. Mabilis na yung takbo niya. Upod kay Cyril Lorendoque, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Mga kapuso, kanselado ang klase subong adlaw sa Aklan Learning Center sa Banwas ang Kalibo, Aklan. Ini matapos nga nakabaton ang isa ka manunudlo sang bulutuan sang bomb threat alas 10 kay na sang aga. Sunod sa Kalibo Police, ginpaagi sa isa ka social media account ang pamahog. Gilayon nga ginpadulungan sang kapulisan ang bulutuan kag amat-amat nga ginpagwa ang mga estudyante. 10:45 AM na sang nakumpirmar nga wala sang bomba ang bulutuan. Kahapon isa man ka bulutuan sa Kalibo ang nakabaton sang bomb threat, pinaagi sa message sa social media. Nagtanyag sang 20,000 pesos nga reward si Kalibo Mayor Jury Sucro sa mga makahatag sang impormasyon sa kapulisan tuhoy sa mga nagapalapta sang pagpamahog. Nagpaandam ang kapulisan sa mga nagapalapta sang bomb threat nga pagapasakaan sila sang kaso. Sa iban pang balita, pagpangawat ng isa ka babae sa rent-a-car shop sa Rojas City na hulikam. Suspect anay na napreso bangod man sang pagpangawat. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa CCTV video nga ini, makita ng isa ka persona nga naka-hoodie jacket nga pula. Kasubong nga nagapulupan nila gini sa isa ka garahe sa mga salakyan. Sa isa pagit ka video, makita ng pagsulod sa isa kusina kag sa isa ka kwarto. Sang nagwa na, may bit-bit na ini nga cellphone kag isa ka bag. Ang persona sa video, ang suspect sa pagpangawat sa isa ka rent-a-car shop sa Barangay Banica, Rojas City sa Enero 24, pasado las 6 ang aga. Sunod sa tagiya, bukas nang ilang gate sa mga tiyon. Apang masaka kuno ang yatinao. Rason niya wala makitaan ang kawatan. Ang gintaban niya bag ang mayunod nga 128,000 pesos nga cash. Ang cellphone nga nagabalor 8,000 pesos. Ang duwa pa lang kasimana nga nabakal sang kabulig sang iyatagiya. Ang cellphone sir kay ginbutang mananda sang yaya ko sa kilid, iya cellphone. Wala siya nagabutang sa drawer sir or lock. Wala siya nakalagay, wala man pwede lock abi nga butangan. Dugang ni Patrick, ang kwarta nga nataban, hindi pa kuno iya. Hindi man to akong personal kwarta sir. Iyat ang mga owner bala sang unit sir nga nagapasulod sa amon sang salakyan. Wala man ta may mo sina sir, obligado kita na magbayad sina sila. Sunod sa Rojas City Police, ginkalala ang suspect alias Gina, 45 anyos kag tumandok sa Carles, Iloilo. Kaginay ni preso, bangod ban sa pagpangawat apang nakagwa. Suspect man si alias Gina sa pagpangawat sang TV sa balay sang isa ka doktor sa Barangay 1, Rojas City. Isa ka adlaw matapos ang pagpangawat sa rent-a-car shop. Nabawi ang TV kahapon sa isa ka residente sa Barangay Punta Tamok nga ginbaligyan sang suspect. Hindi man ako sa sir nga ma-detain kaya bangod na drop na sa rangyas nga period of detention. Hindi man ako sa sir pwede ma-hold kaya wala mo pa ng kaso sa doktor mo. Pagatingbo ng reklamo sa duwa ka biktima sa pagpasaka sang kaso nga theft kag robbery. Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Mga puso bangkay nasa nasapuan sang iya hinablos ang 74 anyos nga babayi sa kakahuyan sa bahin sang Barangay Burias, Mambusaw, Capiz, Enero 27. Base sa investigasyon sa kapulisan na naglakat si alias Veronica sang Lunes ang aga para magbakal sang kinahanglanon sa balay. Apang wala na ini nakapauli. Sang nasapuan ang bangkay sang biktima, may nakahigot nga parte sang sako sa liog sini nga kasubong nga gingamit sa pagkugas sa iya. Nag-request na ang kapulisan ipaidalom sa autopsy bangkay para maestablishar ang gitunaan sa iya kamatayon. So, unang da balang puti, daw ginanteng na balang agoy kuntingon mo na lang hindi na balon magubad. Lang mo na ang makita siya liho. Mga kapuso nakuhaan sa footage ang superheated plume activities ang Mount Canlaon ukon ang pagbugas ng superheated gas. Sunod sa Volks na record ina 6:41 kag 7:13 kagabi sang Enero 28. Ulihi kuno nga na record ang among aktibidad sang tinalikdan nga Oktubre antes naglupok ang bulkan sang Oktubre 24. Gani balantayan ang aktibidad bangod patimaan ini sang posible liwat nga paglupok sang bulkan sunod sa Volks. Gina-release ang aton nga vulkan, sobra siya ka-init. Ini siya pwede maging indicator man ma'am no nga ng medyo heightened na naman ang activity sa aton nga vulkan kag pwede kita nga maka-expectar sang explosive eruption. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga puso, lalaking grade 6 student patay sang malumos sa suba sa Bacolod City. Sa Kalinog, Iloilo, patay man ang isa ka 15 anyos nga dalagita sang nalumos sa suba. Yaring balita nga itong gintutukan. Sobrang ako ito po ko. Excited pa kunutani nga mag-grade 7 ang apo ni Lola Carmelita, apang ang iningahandom, hindi na malabot. Inimangod, ginbawian sa kabuhi ang iapo nga si Joniel Beligan, 12 anyos, sang nalumos sa suba sa Barangay Vista Alegre. Sa lola, nagdako si John Neal nga agot sa 4 ka mag-uton. May klase pa kuno ini isang aga apang gindismiss sila sang udto bangod nagka-emerhensyang iya maestra suno sa lola. Nag-iskuyo lang to kapon, nakalin na hindi nga nag-iskuyo lang, wala nakapauli. Sir, sakit isamon, sir, kita hindi ginasamon sa palibot mo. Kakabuot yung batas. Sunod sa kaprisan, upod sang biktimang iya mga classmates ang nagpaligo sa suba. Nagpaligo sila, lumpat-lumpat, gampang, kag nalumpatan ang isa ka bata. Ang isa dito naigo siguro kag nag-pass out kuno, kag nalumos. So dugay pa gani kuno kag na nakuha ang bata sa tubig. Aminadong DepEd Division of Bacolod Legal Office nga, ginpapauli gidman ang mga estudyante bangod may emerhensyang ila class advisor. Natabuan man kuno nga wala sa mabulos nga teacher. Ang iyang child, gindala sa doktor. Nagdesensya siya kay school head, in return, nagsugot man. Ang problema, ang 3 ka teachers nga pwede makasaab, may araman sila ng mga seminars. Ginpangayuan na sang pathagang advisor nga wala gihingadlan sa eskwelahan. Natala na sila nga magsumiter sang incident report sa DepEd NIR. Pasalig sang DepEd, mas manginistrikto na kuno sila sa pagmonitor sang mga ginakatuan sa mga kabataan paghali sa eskwelahan. Dead on arrival sa ospital sa Kalinog ang 15 anyos nga dalagita nga tumandok sang Mingawan, Iloilo matapos malumos samtang nagapaligo sa suba sa Barangay Giso, Kalinog kahapon. Base sa investigasyon sa kapulisan, upod sa biktima nga nagpaligo ang iya classmates. Apang inyang nadula, gani gilayon nga nagpangayo sang bulig ang iya classmates. Nagbuligay sa pagpangita sa dalagitang MDRMO kag BFP personnel sa Banwa. Tubtob nakita ng lawas sini. Wala pa nakapag-iangot sa Kalinog Police ang himata sang biktima. Hindi man madeterminar sa kapulisan kung may klaseng may estudyante sang nagpaligo sa suba apang kung basehan utong adlaw ang mga ini nagpadulong sa lugar. Ginatingwaan pa sa news team nga makuhaan sa pahayag eskwelahan sang maini. Opo Kiril Casillo, Adrian Pretos, One Western Visayas. Mga kapuso, yaman ng kalusugan program sa PhilHealth nagatanyag sang libre nga bulong sa mga miyembro. Si Julius Bilacaol nakatuto. Sang nagligad nga tuig, nagsugod ang yaman ng kalusugan program o kunyakap sang Philippine Health Insurance Corporation. Sa idalom sini, ang mga rehistrado nga miyembro ang makabaton sang libre nga serbisyo, pareho sang konsultasyon, laboratories kag bulong.
21 kasahi sang bulong ang yara sa idalom sa programa. Ang obrahon sa aton sini nga miyembro, mag-una, syempre dapat rehistrado siya sa PhilHealth, no? May ara siya nga PhilHealth Identification Number. Kag ang iya sini nga mga qualified dependents, dapat ma-declare niya man. Sa Western Visayas, may yara sang 210 ka-accredited nga yakap clinics. 16 sa mga ini ang diri sa Iloilo City. Lakip sa mga ini ang mga District Health Center. Base sa kasugtanan, ang partner, pribado man o kon pang publiko, ang magabakal sang bulong kag bayaran sang PhilHealth ang magamit. Sa Arevalo o galing, gina-refer lang sa accredited pharmacy ang pasyente bangod kulang ang bulong. Pag konsulta kay doc, nga okay na siya. Kag may available man lang kami ang nga medicine halin sa city nga purchase sang city, ginagaan sila namon. Sa pihak sini ginalauman nga magasangkad pa ang libre nga bulong nga ginatanyag sang PhilHealth. Ini ang pinaagi sa Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o kon gamot program. Sa programa, 54 pagid kasahi sang bulong ang libre nga ma-avail sa mga yakap registered member. Sa kabugusan, ini ang mangin 75 na ang programa nga nasuguran na sa Metro Manila. Wala pa ini makasugod sa kaprobinsyahanan. Apang sa karon pa lang, mayara na sa 53 ka-accredited pharmacies ang PhilHealth sa Western Visayas. Amo niya may additional nga 20,000 pesos pagid ang aton sini nga miyembro. Kung sa gamot pharmacy siya mag-avail sa aton sini nga drugs and medicines. Ang benepisyo ang ginabi-abi sa mga PhilHealth member. Ang senior citizen nga si Josephine, PhilHealth member, apang wala pa makaparehistro sa yakap. Gani ini ang iya nahikuton. Ti nanamian gid ko kay at least may mga benepisyo ang mga PhilHealth member. Nga daw hindi naman sila mabudlayan kung wala sila kwarta. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaon. 1. Western Visayas. Mga pungso, bisan wala sang bagyo sa palibot sang pungsod, may chance man sa gihapon sang pag-ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Bangod man na sa gihapon sa amihan kag localized thunderstorms. Dako nga bahin sang pungsod ang apektado sang amihan nga padayon subong nga Enero kag posible magadugay asa sa masunod nga bulan. Sa datos naman sa Metro Weather, madugong chance sang ulan sa dako nga bahin sang Western Visayas pero manginhanda sa gihapon sa gulpyada nga pag-ulan. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dakong nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.